ng eleksyon. At malinaw sa amin na bayad ang lahat ng mga congressman para i-impeach ang ating presidente na si Inday Sara Duterte. Meron bang mga Muslim dito? Meron bang mga Muslim dito? Lahat ng mga Muslim dito ay nananawagan sa lahat ng congressman na mga Muslim na bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa maleta. Alam ng mga Muslim na congressman ang batas ng mga Muslim na tinatawag nating Sharia law. Bawal sa Muslim ang magnanakaw. Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Tama ba mali? Tama ba mali? Pag ang Muslim nagnakaw, pinuputulan ng kamay. Pag ang Muslim nagsinungaling, pinuputulan ng dila. Parang stage oil, yung ban yung ginagamit natin sa bola. Dito guys, ang lilim. Baka ilan. At least yung tama. Yes. Hello, check. Di ba baba tayo sa stage? Malakas ba? Malakas ba? Pero parang mas malakas ang tama ng mga congressman na bumoto sa impeachment laban kay VP Sara. Okay na? Ay, nandun ba isa sa kabila? Okay na ba? Okay na ba? Ayaw mo na! Ulitin lang namin ang aming panawagan. Layo na. Malinaw sa mata ng publiko na ang impeachment na ginagawa na ito ay dinisenyo ng Administrasyong Marcos para ipagdamot sa mga Pilipino na mamili ng kanilang leader sa darating na halalan. At malinaw din na kaya ginawa ang impeachment na ito para pabagsakin lamang ang kalaban nila sa politiko. Kaya tayo ay merong dala-dala na iba't ibang mga tarpaulin na nakalagay dyan ang zero vote sa lahat ng congressman na buboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Asan yung mga Muslim? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? Buhay pa ba yung mga Muslim dyan? So malinaw sa atin, di ba? Yung batas ng Sharia law, pag nagnakaw ka, pinuputulan ka ng kamay. Pag nagsinungaling ka, Yan, like and share po, mga kabayan natin live. kaya sana sa lahat ng Muslim na congressman, bumoto kayo sa inyong konsensya, hindi sa mali-malitang binayad sa inyo ni Marcos. Kaya sa mga Muslim dyan na pro-Marcos, mag-isip-isip kayo. Dahil alam ninyo na bawal sa Islam ang leader na adik at lutang. So kabilang dyan sa loob, ang karamihan dyan ay puro bayan. Alam natin yan dahil sinabi na ng kapatid ng presidente na binabayaran sila para isagawa ang impeachment laban sa kay VP Sara. Ngayon, nakikilala naman siguro yung isang congresswoman dyan na babae na si Luistro. Sino ang nakakilala kay Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Kilala niyo ba si Luistro? Dahil kay Speaker, may ayuda. Dahil kay Speaker, may atap. Napanood niyo ba yun mga kababayan? Dahil kay Speaker, bumaha ng ayuda at pera. Tandang-tanda namin yan, Luistro. Tapos sasabihin mo sa amin
simple lang. Pag walang kaso, humarap at magsalita. Pero, anong sabi niya doon sa nauna niyang video? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil rapist ang asawa niya na merong warrant of arrest. Kaya itinago ni Luis Ro. At ngayon, naging mayor pa ang gagong rapist na asawa ni Luis Ro. Luis Ro, gagang babaeng bobo. Tarantadong magnanakaw. Huwag niyo kaming gaguhin at paikot-ikutin. Sino pa? Yung representative ng Akbayan Party List na nandito yung bibig niya. Sino ang pangalan doon? Sino ang pangalan doon? Imbis na ang asikasuhin mo, pag inom mo ng maintenance mo para yung bunganga mo madiretso, mas inuuna mo pa ang pamumulitiko. Sino pa? Si Benny Abante. Anong sabi niya? Hindi namin susuportahan si Sara sa pagtakbo sa presidente. Putang inang bading yan. Tarantadong congressman na si Boy Dila. Hindi namin kailangan na Benny Abante ang suporta galing sa'yo. Bakit? Unang-una sa lahat, hindi ka nanalo dahil walang bumoto sa'yo. Kaya ka lang daw po dahil inappoint ka ng bayaran na Comelec na si George Garcia. Tapos ang kapal ng mukha mo sabihin hindi kami susuporta? Fuck you! Mga kababayan kong Pilipino, handa na ba kayong pumasok? Handa na ba kayong pumasok? Handa na ba kayong pumasok? Pumasok ang eleksyon, hindi sa Congress. Baka mamaya habulin na naman tayo ng bayot na si John Vic Rimulya. Anong sabi ni John Vic Rimulya? Huliin ang nakahubad, pati ang nagsisigarilyo. Gago! Bakit mo inuuna yung nakahubad? Samantala yung pinapahanap sa'yo si Atong Hang, hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahuhuli. Tapos 80% na lang ulit. Sabay-sabay nating isigaw, John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! John Vic Bayot! At yan mga kababayan, kami po ay hindi kami papayag na ma-impeach ang pangalawang presidente na si Sara Duterte. Hindi tayo titigil dahil pag na-impeach nyo si Sara at akala ninyo maliligtas na kayo, nagkakamali kayo dahil mas malala pa ang gagawin ng taong bayan sa oras na ma-impeach ang pangalawang presidente na si Sara Duterte. Maraming salamat at magandang hapon at sana mamatay na lahat ang congressman ng mga buhayang bayaran. Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Marcos Bangag! Tandaan niyo mga kababayan, masarap sa loob ng kulungan. Hindi ka na magbabayad ng apartment, libre pa ang tubig, libre pa ang pagkain. Kaya masarap makulong. Tama! Yan ang panawagan natin ngayon, mga kababayan. Maraming salamat sa mga pulis, ang pupogi. Huwag kayong gumaya kay John Vic na Bayot, ha? Kasi yan, grupo ng Chukaero. Yung mga tropa sa Cavite, si Carlinio, yung kalbong Bayot sa Cavite. Maraming salamat.